Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito. At ang pag-uusapan natin ngayon ay BSP series pa rin po na 1 peso. So specifically ito pong year 1997 po na 1 peso non-magnetic coin po ang ating pag-uusapan. So meron po tayo dito 3 piraso. Yan, magkakaiba po yung condition. Ito maganda pa. Ito yung toned or dark. Yan, at ito naman yung bugbog sa circulation. So yan guys, i-update po natin ano ba ang current status ng baryang ito. And sasabihin ko po sa inyo na ito pong mint year na ito po ang kasalukuyang hari po sa BSP series 1 peso na non-magnetic. At kung bakit naging hari po ito ngayon, yan po ang ating malalaman sa video na ito. So i-review na rin po natin ang counting overs at reverse po at features ng baryang ito. So yan po, year 1997 po na 1 piso coin ang ating pag-uusapan ngayon. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat, good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan at welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po, ang pag-uusapan po natin ay ito pong 1 peso na non-magnetic. Ayan. And specifically, year 1997 po ang ating i-feature for today's video. So magkano na kaya ang kasalukuyang price appraisal nito, ang kanyang percentage? Yan po ang ating malalaman sa video na ito. Syempre, ang ginagamit nating website na n.numista pa rin ang magiging reference natin sa ating mga video. Yan, so bago po natin to i-reveal ang presyo nito, ay unahin po nating i-review ang overs at ang reverse po ng baryang ito. So unahin po natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. So dito po sa kanyang overs ay naka-highlight po dito ang portrait ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal facing right. Tapat po ng kanyang portrait, makikita natin ang 1 peso na denomination. Sa ilalim ng denomination, ang kanyang pangalan na Jose Rizal. At dito po sa pinaka bottom, makikita po natin ang year of mintage. Ayan, dito po ay year 1997. Sa ilalim naman po ng shoulder ni Dr. Jose Rizal, makikita po natin dito ang mint mark. And then dito po sa upper portion, nakasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. So ayan po bali ang makikita natin dito sa kanyang overs or dito po sa kanyang harapan. At dumako naman po tayo dito sa kanyang reverse or sa likuran. So dito naman po sa reverse ng ating 1 peso na non-magnetic coin, BSP series, ang makikita po natin dito ay ang dating silyo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito po sa ilalim, makikita natin ang year 1993. So hindi po ito yung taon na na-mint po ang baryang ito. Ito po ay ang year po na na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So nakasulat po ng paikot dito sa gilid ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito naman po sa loob, makikita po natin dito ang inner circle. Yan. At sa loob po ng inner circle, makikita naman po natin ang cogwheel. And ito pong gear, and yung may mga ipin, ito po ang tinatawag na cogwheel. At sa loob po ng cogwheel, dito po sa upper portion, makikita po natin ang araw at bundok. And then sa lower portion naman po, sa loob ng cogwheel, ay makikita naman po natin dito ang simbolo po ng watawat ng Pilipinas na may araw sa gitna at may 3 bituin po dito sa kanyang gilid. So yan po ang makikita natin dito po sa kanyang overs at dito po sa kanyang reverse, dito po sa ating 1 peso na non-magnetic coin. At ang baryang ito po ay gawa po sa copper nickel. Yan, ito po ay hindi magnetic. Yan, hindi po ito dumidikit sa magnet. So sa mga hindi pa po nakakaalam, ang ating BSP series po na 1 peso ay may 2 pong uri. So meron po itong non-magnetic at meron pong magnetic. So in the case dito po sa year 1997, ito po ay non-magnetic dahil po from 1995 po hanggang sa year 2003, yun po ay belong po sa non-magnetic.
At from 2003 naman po hanggang sa year 2017, sa last mint year po dito sa BSP series, yun naman po ay magnetic. So 1997, ito po ay non-magnetic. So kuha po tayo dito ng sample ng magnetic. Yan. So itong year 2015 po, yan, ito po ay belong sa magnetic coin. Yan, magnetic na uri po dito po sa ating BSP series, kasi from 2003 to 2017, yun na po ay mga magnetic. And then in the case po dito sa year 1987, ito po ay belong naman po sa non-magnetic. So yan guys, so huwag kayong magtaka, lalo na po sa mga baguhan, sasabihin na error coin kasi non-magnetic or magnetic. So yan po, dalawang uri po ang ating BSP series, may non-magnetic at magnetic. Yan. So meron nga po tayo dito 3 piraso. Yan, itong isa guys ay bugbog po sa circulation. Yan, kung mapapansin nyo po. Yan. Pero ito po ay mahalaga rin po para makompleto yung set natin, kaya nagtabi po tayo. Yan. And then ito naman po yung toned coin po. Yan, kulay itim na year 1987. And then ito naman po yung maganda pa po yung condition. Yan, pansin nyo naman po. Yan, halos hindi pa po umikot sa circulation. Yan, maganda pa talaga yung kanyang condition. So punta tayo guys sa n.numista.com, sa palagi nating ginagamit na reference, para i-check natin ang current status ng baryang ito. So yan guys, tamang-tama po yung kanyang sample prototype dito ay year 1997. So halos magkapareho po yung condition nito. Yan. Yan, 1987. Ito po ay courtesy of Numista CCBY. Yan. So 1995 to 2003 po ito ang series po sa non-magnetic. Yan, composition copper nickel. Yan, so proceed tayo guys sa sa year 1987. So sa mga baguhan dyan, i-check nyo lamang po dito sa n.numista.com. Lahat po ng gusto nyo pong malaman sa mga barya ay nandito po sa n.numista.com. So nandito na po tayo sa year 1997. Ang kanyang kasalukuyang percentage po ay 38%. So medyo malaki pa naman po ang percentage nitong 1997. At dito po ay kompleto po ang kanyang price appraisal. So sa good condition, 4.90 pesos. So very good naman po ay 5.50 pesos. Sa fine condition, 8.60 pesos. Sa very fine, 14 pesos. Sa kanyang extra fine condition naman po ay 20 pesos. At sa kanyang almost uncirculated na condition ay 31 pesos. At dito naman po sa last condition, sa uncirculated na condition, ayan, 56 pesos po ang kanyang kasalukuyang price appraisal po with regards dito po sa uncirculated na condition. And kaya ko po nasabi na ito po ang hari sa kasalukuyan dito po sa ating non-magnetic na uri po ng 1 peso coin BSP series, dahil sa lahat po ng mint years po dito sa non-magnetic po, ito po yung may pinakamataas na collector's value as of the moment. So as you can see guys, from year 2003, yan. So dito sa 2050, yan, sa year 1998, 51. At dito sa year 1995 ay 55. Yan guys. So itong year 1997 po ang may pinakamataas po na collector's value as of the moment. Kaya masasabi po natin na ito po yung hari as of the moment with regards po dito sa non-magnetic na BSP series na 1 peso. So ayan guys, kapag kayo po ay merong 1997 na 1 peso coin at maganda pa po yung kanyang condition, ay asahan nyo po na medyo mataas na po ang collector's value nito. So ayan guys, so not bad dito sa year 1997. So kapag ganito po yung condition na hawak nyo po, yan, pwede nyo pong presyuhan ng 50 to 56 pesos po. Pero syempre, depende pa rin po yan sa usapan ng buyer at ng seller. So kapag ano pong presyo yung nakapagsunduan, yan po ang final na price. So itong sa Numista naman po, ito po ay gabay lamang po sa ating mga buyer at mga seller ng coins. So again, depende po yan sa usapan ng buyer at ng seller.
And then ito pong year 1997 po ay madalas po itong nakikita sa circulation, kaya pahirapan din po, to tell you lang po, pahirapan po makahanap ng buyer. Pero kapag yung buyer po ay naghahanap ng magaganda po yung condition, ito po talaga yung mahirap na pong hanapin. Dahil sa tagal na rin po nito sa circulation, ay pahirapan po talaga makahanap na po ng maganda pa po yung condition na year 1997. Imagine guys, 2024 na po tayo ngayon, at ito ay na-release pa po noong 1997. So medyo matagal na po talaga ito sa circulation, kaya mahirap pong makahanap ng hindi pa po bugbog yung magaganda pa po yung condition. So ayan lamang guys ang ating update dito po sa year 1997 na 1 peso BSP series non-magnetic. At sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting impormasyon sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at gusto mo mga video na katulad nito na pinag-uusapan ng ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.